Maligayang kabagbalik sa ating pag-uusap. Para sa araw na to, ang material na hawak natin ay CP mula sa librong Holding the Rope Together. Ang misyon natin, himay-himayin kung bakit ang ilang mga malawakang kilusan parang marathon runner na tumatagal, habang yung iba naman parang sprinter lang, mabilis maubusan ng hininga. At gagamitin natin yung konsepto ng isang missional ecosystem para maintindihan to. Oo. Pero bago tayo lumalim, isang tanong muna para sa'yo na nakikinig. Naisip mo na ba, sa isang proyektong sinimulan mo, sa trabaho man o sa community, bakit parang laging may ganitong cycle? Sa simula, lahat ganado, punong-puno ng passion. Pero, after 6 months, maybe 1 year, Unti-unti nang nawawala yung momentum. eksakto. At ayon sa source natin, baka hindi passion yung kulang. Baka yung problema nasa blueprint. Yun mismo. Kasi ang default thinking natin, di ba, kapag may nag-fail, kulang sa passion. O kaya yung leader hindi magaling. Pero ang sinasabi ng libro, madalas, ang problema ay systemic. At ang pundasyon ng argumento nila, medyo radical actually. Sige nga. Sinasabi niya na yung sikreto sa isang matatag na kilusan, hindi nakasalalay sa isang superstar na leader. Okay. Nakasalalay ito sa pagbuo ng isang sistema ng suporta, isang ecosystem kung saan bawat bahagi ay mahalaga at nagtutulungan. At yung modelong to, hindi lang galing sa business management books. Saan galing? Hinango pa sa isang napakalalim na konsepto, yung Trinitarian Interdependence. Wow, teka. Trinitarian, as in yung Holy Trinity? Medyo mabigat yan para sa isang usapan tungkol sa organizational structure. Yun na nga. At yun ang nakakagulat. Ang premise kasi kung ang Diyos mismo, Ama, Anak at Espiritu Santo, ay kumikilos sa isang perpektong ugnayan ng pagtutulungan at pagkakapantay-pantay, yun daw ang ultimate blueprint para sa anumang mission na gusto nating magtagal. Okay. So hindi ito tungkol sa hierarkiya na may isang boss sa taas. Mas parang isang sayaw ng iba't ibang papel na gumagalaw ng sabay-sabay. Okay, that's a powerful frame. So, kung yan ang ideal, yung divine dance na sinasabi mo, ibig sabihin, kailangan mo na nating tingnan kung paano tayo sumasayaw ngayon? Sige, isa-isahin natin. Unahin natin yung problema, yung tinatawag ng source na broken ecosystem. Ano bang mga sintomas nito? Tatlo ang pangunahing lason sa sistema ayon sa libro. Ang una ay yung the false hierarchy o maling hierarkiya. Anong itsura niyan? Dito, nilalagay natin sa pedestal yung goer, yung misyonaryo, yung frontliner, yung taong nasa field. Ah, siya yung bida. Siya yung bida sa pelikula. Ang resulta, lahat ng iba pa, yung sender na nagpopondo, yung intercessor na nananalangin, yung coach na gumagabay, nagiging support cast na lang. Mga extra. Pero teka, di ba natural lang yun? Kasi isipin mo, sila yung nag-iwan ng lahat, di ba? Sila yung nasa mahirap na sitwasyon. Hindi ba dapat lang nabigyan sila ng special recognition? Paano mo masasabi na yung taong nag-a-approve ng budget mula sa air-conditioned niyang opisina ay kapantay talaga nung taong nasa putikan sa field? Yan yung tension. At yan mismo ang tinutumbok ng source. Hindi nito binabawasan yung sakripisyo ng goer. Ang sinasabi nito, kapag masyado natin dinidyos ang isang papel, hindi natin namamalayan, Pinapahina natin yung iba. pinapahina natin yung buong katawan. Isipin mo ang katawan ng tao. Pwede bang sabihin ng kamay sa puso, mas mahalaga ako kasi ako ang gumagawa? Hindi pwede. O sabihin ng utak sa baga, wala kang kwenta, ako ang nag-iisip. Sa moment na magkaroon ng ganyang hierarkiya, magkakasakit ang buong katawan. Ganon din daw sa isang misyon. The moment the sender feels like just an ATM o yung intercessor feels like secondary lang yung contribution niya, yung goer nawawalan ng lifeline. Okay, that makes sense. Yung body analogy, malinaw yon. So, hindi ito tungkol sa pagbabawas ng halaga ng isa, kundi sa pag-angat ng halaga ng lahat. Ano yung pangalawang lason? Yung pangalawa ay zeal without structure. Sigasig na walang istruktura. Ah, ito yung puro puso. Oo, puro puso. Lahat tayo bilib sa passion, 'di ba? Pero ayon sa source, ang passion na walang matibay na arkitektura na sumusuporta dito, garantisadong mauuwi sa burnout.
Alam mo, this reminds me of those tech startups na nababasa natin. Brilliant idea, passionate founders. Kape at instant noodles. Oo. Lahat sila 100-hour weeks. Ang ganda ng storya nila for 1 year, tapos bigla na lang. Wala na. Naglaho. Bakit? Bakit nga ba? Kasi yung sigasig, parang gasolina. Kung todo arangkada ka, pero wala kang makina na kayang isustain yung bilis, anong mangyayari? Sasabog ka lang. Sasabog ka lang. At yung pangatlo, ito yung medyo nakakagulat para sa akin. Yung konsepto ng destination church. Akala mo, positive yan, di ba? Parang, wow, this is the place to be. Pero bakit ito problema? Kasi dito pumupasok yung napakagandang analohiya ng libro, yung greenhouse versus distribution center. Okay, explain mo yan. Maraming komunidad, sabi ng source, ay nagiging mga greenhouse. Anong ginagawa sa greenhouse? Inaalagaan ng mga halaman, pinapalago, pinapaganda. Para manatili sa loob. Eksakto, para manatili sa loob. Ang focus ay internal health and beauty, growth for the sake of internal consumption. Which, hindi naman parang masama pakinggan. Healthy growth is good, di ba? Yes, pero ang tanong, para saan ang growth? Kasi ang kabaliktaran niyan, sabi ng libro, ay ang pagiging isang distribution center. Parang bodega ng Amazon o Lazada? Yun! Isipin mo yun, ang mga produkto hindi na nananatili doon para maging display. Ang buong sistema, mula sa pag-package, sa logistics, sa paggawa ng ruta, dinisenyo para sa isang layunin. Ang maipadala sa labas. Mapadala ang produkto sa labas. So, para sa iyo na nakikinig, ang tanong na binabato ng source ay, yung community mo ba nag-a-accumulate ng talent o nagdi-deploy ng talent? Isang lugar ba yan para mag-gather o isang launchpad para mag-scatter? Wow! Accumulate or deploy. Ang laking pagkakaiba. Talagang napapaisip ka. Okay, so kung yan yung mga problema, hero worship, burnout from unstructured passion, at internal focus, ano ngayon yung blueprint para sa isang malusog na ecosystem? Dito na siguro papasok yung sinasabi mong parang basketball team. Eksakto. Dito ipinapakilala ng source yung 5 mahalagang papel sa isang missional ecosystem. At ulitin ko, ang susi dito ay pagkakapantay-pantay. Walang bida. Okay, sige. Sino yung una? Una, siyempre, ay ang mga goers. Sila yung pamilyar sa atin. Sila yung tumatawid ng mga hangganan, geographical, cultural, social, para isabuhay yung misyon. Sila ang nasa frontline. Sino ang kasunod at paano sila naiiba sa lumang modelo? Dito na nagiging interesting. Pangalawa, ang mga senders. At binabago ng libro ang definition nito. Paano? Hindi lang sila yung nagbibigay ng pera. Sila ay mga profesional na humahawak sa lubid para sa mga goers. Ang commitment nila ay tinatawag na LIFE commitment. LIFE, acronym yan. Acronym yan. L para sa leadership, I para sa influence, F para sa finances, at E para sa expertise. Grabe, pinabago nito completely ang pagtingin ko sa pagsuporta. Hindi lang ito tungkol sa pag-abot ng tseke. Hindi talaga. Ito ay pag-aalay ng buong pagkatao mo, ng profesyon mo. Pwede ka bang magbigay ng example anong itsura ng isang sender na ginagamit yung influence o expertise niya? Community clinic sa isang remote area. Yung sender na isang abogado pwedeng magbigay ng pro bono legal advice para sa registration at permits. Yan ang expertise. Okay, gets. Yung sender na isang marketing executive pwedeng gamitin ng network niya para i-connecta yung clinic sa mga potential corporate donors. Yan ang influence. Yung sender na isang retiradong manager pwedeng mag-mentor sa goer kung paano mag-manage ng team. Yan ang leadership. At syempre, kailangan pa rin ng pondo. Yan ang finance. Wow. Nakita mo? Ang sender ay hindi passive donor. Sila ay active strategic partners. Napakalinaw niyan. So para sa'yo na nakikinig na isang professional, you have so much more to offer than just your money. Yung buong career mo pwedeng maging parte ng support system. Okay, yan ang senders. Pangatlo. Pangatlo, ang mga intercessors. At dito, muling hinahamon ng source yung ating mababaw na pagtingin. Madalas, di ba, ang tingin sa panalangin ay Well, at least you can pray.
Parang consolation prize. Eksakto. Parang yun na yung para sa mga hindi makakapunta o makakapagbigay. Sinasabi ng libro, mali. May isang linyang tumatak sa akin. Prayer is not the preparation for the work. Prayer is the work. Grabe. Sila ang nasa engine room ng isang barko. Hindi mo sila nakikita sa deck, pero kung hihinto sila, hihinto ang lahat. Ang ganda. So hindi sila cheerleaders, sila yung power source. Powerful. Ano ang ikaapat na papel? Ikaapat, ang mga coaches. Sila ang mga specialists sa member care. Mga mentor, counselors, mga eksperto na tinitiyak na yung sigasig ng mga frontliners ay magiging pangmatagalang katatagan. Endurance. Ang layunin nila, ayon sa libro, ay hindi sumagip. Hindi sila rescuers na darating lang kapag may problema na. So hindi sila yung bombero na papasok lang kapag may sunog na. Oo. Sila yung building inspector na regular na tinitingnan ng structural integrity para siguraduing hindi ito masusunog in the first place. Napakagandang analohiya. Yun mismo. Sila yung nag-i-install ng fire extinguishers at smoke alarms bago pa magkaapoy. Sila ay proactive, hindi reactive. Makes sense. Kasi mas mahal magpagawa ng bagong gusali kaysa mag-maintain ng luma, di ba? Mas maraming resources ang nasasayang sa pag-rescue ng mga burnt-out na tao kaysa sa pag-invest sa kanilang kalusugan from the very beginning. Makes total sense. Prevention over cure. At ang panghuli, ang ikalimang papel. Ang ikalima ay ang mga church leaders o mga leader ng komunidad. Sila ang mga arkitekto ng ecosystem. Sila yung may hawak ng blueprint. Ama, sila ang may tungkuling i-transform ang kanilang organisasyon mula sa pagiging greenhouse patungo sa pagiging isang launchpad. Ang trabaho nila ay hindi lang magpastor sa mga nasa loob, kundi i-challenge at i-equip sila para magkaroon ng epekto sa labas. Sila ang nagtitiyak na ang lahat ng apat na papel, goers, senders, intercessors at coaches, ay kinikilala, sinusuportahan at nagtatrabaho ng magkakasama. Okay, so kompleto na yung team. May goers, senders na LIFE ang commitment, intercessors na power source, coaches na building inspectors, at church leaders na architects. Kung ito na ang bagong team, sigurado iba na rin ang itsura ng scoreboard. Hindi na pwedeng yung lumang sukatan. So paano natin sinusukat ang tagumpay dito? Tama ka. Kung bago ang laro, bago dapat ang scoreboard. Ipinapakilala ng libro ang tinatawag nitong movement metric. Tatlong malalaking shift sa pananaw. Una, multiplication over visibility. Pagpaparami kesa sa pagiging sikat? Oo. Okay, unpack natin yan. In theory, that sounds noble. Pero let's be real, 'di ba? Sa mundo natin ngayon, visibility is currency. Likes, shares, media mentions, yan yung madaling i-report sa board, sa donors. Oo, yung vanity metrics. Yon. Yan yung nagpapatunay na may ginagawa ka. Yung multiplication, yung pagkalat ng epekto na hindi mo kontrolado, parang ang bagal niyan at ang hirap sukatin. How does a leader navigate that pressure? Kinikilala ng libro yung hiap niyan. Ang sagot nito ay nangangailangan ng fundamental shift sa kung anong pinapalakpakan natin. Sinasabi nito na, imbes na ang tanong ay, gaano kalaki ang event natin kagabi, ang tanong ay dapat, meron bang 2 tao mula sa event na yon na nagsimula ng sarili nilang maliliit na grupo sa kanilang neighborhood this week? Ah, I see. Imbes na, ilan ang followers natin, dapat ay ilan sa mga followers natin ang nag-lead ng sarili nilang initiatives. Ang tagumpay, hindi na parang isang malaking bonfire na tinitingnan ng lahat. Kundi, isang forest fire na kumakalat ng kusa malayo sa kung saan ito nagsimula. It requires faith and a long-term perspective. I see. It's a shift from counting attendees to counting new leaders. Mahirap yan, but I see the long-term wisdom. Anong pangalawang shift sa scoreboard? Pangalawa, obedience over output. Pagsunod kaysa sa dami ng nagawa. Ooh, ito ay direktang atake sa hustle culture. Oo, sa obsession natin sa pagiging busy.
Madalas, ang sukat natin ng success ay yung haba ng to-do list na na-checkan natin, di ba? Ilang proyekto ang natapos, ilang tao ang natulugan. Ang hirap niyan kasi yung busyness, yung output, may kasamang feeling of accomplishment. Nakikita mo. Paano mo malalaman kung yung ginagawa mo ay obedient or aligned sa tamang direksyon o busy ka lang for the sake of being busy? Ang suggestion ng source ay yung regular na pagtatanong ng bakit at para kanino. Bakit natin to ginagawa? Oo, bakit natin ginagawa itong proyektong ito? Dahil ba ito ang pinapagawa sa atin o dahil ito yung laging ginagawa natin for the past 10 years? It's about strategic pausing. Baka kailangan nating ihinto ang 10 magagandang gawain para mag-focus sa iisang tamang gawain. Mas malaki ang epekto ng isang tamang hakbang kesa sa 1,000 hakbang sa maling direksyon. Yun mismo. Isang tamang hakbang, I like that. So multiplication over visibility, obedience over output, anong pangatlo at panghuli? Ang pangatlo ay marahil ang pinaka-challenging sa lahat, lalo na para sa mga founders at leaders. Ano yun? Legacy over personalities. Pamana kaysa sa personalidad. Maraming kilusan ang umiikot sa isang charismatic na leader. Siya ang brand, siya ang vision. Pero ang ultimate test, sabi ng libro, ay ito. Kung alisin ka sa picture bukas, magpapatuloy ba ang misyon? Lalago pa ba ito? Oof. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagbuo ng isang bagay na nakadepende sa iyo, kundi ang pagbuo ng isang bagay na kayang mabuhay ng lampas sa iyo. Parang isang magaling na architect na nagdisenyo ng isang gusali, pero ginawa niyang pangunahing poste ang sarili niya. Ang ganda ng gusali habang nandun siya, pero sa oras na umalis siya, Guguho ang lahat. guguho ang lahat. So ang goal ay maging architect na nagtatayo ng isang estrukturang kayang tumayo sa sarili niyang mga paa. Yun mismo. It's about building movements, not monuments to ourselves. Grabe! Para buin ang lahat, nagsimula tayo sa sirang sistema na nakasentro sa bayani at nauuwi sa burnout. Tapos tiningnan natin ang solusyon, isang ecosystem na may 5 pantay-pantay na papel. At ngayon, binigyan natin ng bagong scoreboard na nakatuon sa pagpaparami, pagsunod at pamana. Talagang isang complete overhaul sa pag-iisip. At kung may isang pangungusap na magbubuod sa lahat, siguro ito, collaboration is better than solo heroism. May isang quote sa source na talagang tumatak. Sabi, stop doing more for God, start building with God. Ibig sabihin, hindi ito tungkol sa pag-push ng sarili nating agenda. Gaano man ito kaganda. Ito ay tungkol sa pag-align sa isang divine design, isang banal na arkitektura na mas malaki at mas matalino kesa sa atin. It's about humility. Pagkilala na tayo ay isang bahagi lang ng isang napakalaking symphony, hindi tayo ang soloista. Silo, yung mga area sa buhay mo kung saan ka kumikilos ng mag-isa. Pero gawin nating mas personal yung hamon na yan. Balikan natin yung LIFE commitment ng isang sender. Leadership, influence, finance, at expertise. Lahat tayo, anuman ang ating trabaho, ay mayroon yan sa iba't ibang antas. So heto ang tanong para sa'yo. Sa 4 na yan, leadership, influence, finance, at expertise, alin dyan ang pinaka-underutilized mo ngayon? At ano ang isang maliit na hakbang na maaari mong gawin ngayong linggo para sadyang ikonekta ang LIFE mo hindi para sa sarili mong tagumpay, kundi para suportahan ang isang goer, palakasin ang isang intercessor, o maging pundasyon ng isang kilusang pinaniniwalaan